Amen. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Maging kasama po namin sa online. Magandang umaga po. Muli, bago po tayo magsimula, kung may nakikita po kayong bagong muka sa ating paligid o yung mga katabi natin, nasa likuran, nasa gilid, kanan, kaliwa, muli, bigyan po natin sila ng isang magandang ngiti.
Isang magandang pagbati ng magandang umaga. Ayan. Kitang-kita po dito yung mga nagagandahang ngiti kasi nakikita po namin yung mga ngipin ninyo, nakalita. So, maganda yung mga ngiti, maganda yung buka ng ating mga labi. Amen? Ako naniniwala po ako na hindi po aksidente na tayo narito ngayong umagang ito. Amen? Lahat tayo may isang layunin upang purihin parangalan ng ating Diyos na buhay. So lahat ng may hininga, lahat ng may labi, sama-sama magpupuri sa ating Panginoon. Amen? Kaya kung ikaw sinasabi mo, ikaw'y humihinga, ikaw'y may lakas, samahan niyo po kami. Tayo po'y magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah! All creation cries to you, worshiping in spirit and in truth. Glory to the faithful one, Jesus Christ, God's Son. Yes, Lord. All creation gives you praise. All creation gives you praise. You alone are truly great. You alone are God who reigns for eternity. Yeah, God is great and His praise fills the earth, fills the heavens, and your name will be praised throughout the world. God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of your name, the glory of your name. Let's sing, church. All to you, oh God, we bring. Jesus, teach us how to live. Let your fire burn in us, that all may hear and all may see that God is great and His praise fills the earth, fills the heavens, and your name will be praised throughout the world. God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of your name, the glory of your name. Yes, Lord, you are truly great, Father God. Holy is the Lord, the whole earth sing. The whole earth sing. Let's proclaim, holy is the Lord. Holy is the Lord. The whole earth sings. The whole earth sings. Holy is the Lord. The whole earth sings. The whole earth sings. Holy is the Lord. The whole earth sings. The whole earth sings. God is great and His praise
the glory of your name. Hallelujah! Dakila ka, Panginoon! Purihin ka, Jesus! Hallelujah! In the stars I see your majesty displayed. In the heavens all your wonders are proclaimed. I see your fame in all of the earth, and I seek to know the ways of your heart. Through the seas and open skies I hear your praise. As the shout of all creation lifts your name. Yes, Lord. I hear your praise in all of the earth, and I seek to know the ways of your heart. Let this be our prayer. So open my eyes, oh God, open my heart to see all the wonder and the power of your name. By your grace I live, by your grace I'll see, for my life and my salvation is in you. For you take the sinner's heart and bring new life. Through the cross we are restored within your life. I know your love is all that I need, and I seek to know the ways of your heart. Come on, church. So open my eyes, oh God, open my heart to see all the wonder and the power of your name. By your grace I live, by your grace I'll see, for my life and my salvation is in you. Yes, Lord. Purihin ka, Panginoon. Buksan mo ang aming puso. Nais na maramdaman ang iyong presensya ang oras ito, Panginoon. Hallelujah. I know your love is all that I need, and I seek to know the ways of your heart. I know your love is all that I need, and I seek to know the ways of your heart. Minsan pa. I know your love is all that I need, and I seek to know the ways of your heart. So open my eyes, oh God, open my heart to see all the wonder and the power of your name. By your grace I live, by your grace I'll see, for my life and my salvation is in you. So open my eyes, oh God, open my heart to see all the wonder and the power of your name. Yes, Lord, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na wala kang katulad. Ikaw ay Diyos mula noon na hindi nagbabago, nananatiling mabuti, nananatiling tapat, Panginoon, na kahit kailan hindi kami binigo, hindi kami iniwan. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy ka namin pupurihin, patuloy ka namin sasambahin ngayong umagang ito, Panginoon. Lord, we want to feel your presence. Open our hearts and open our eyes, Panginoon. We want to see you, Lord.
Hallelujah. Yes, Jesus. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, that's just the way it is. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Unchangeable, unshakable, unstoppable, that's what you are, amen. Unchangeable, unshakable, unstoppable, that's what you are. Let's proclaim, you're unchangeable, unshakable, unstoppable, that's what you are. You're unchangeable, unshakable, unstoppable, that's what you are. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. 'Cause you are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now,
In the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You're unchangeable. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. From you are all things, and true you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and true you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are all things, and true you are all things. You deserve the glory. Come on, church. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. And all the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. All the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yes, Jesus, you are worthy to be praised. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night, night and day,
You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Amen. With all our hearts we sing, church, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and through you are all things. You deserve the glory. For the last time we sing, let's raise our hands to the Lord. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and through you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, through you are all things. You deserve the glory. Yes, Lord, hallelujah. Ama, tunay na marapat kang papurihan ng iyong mga nalikha, Panginoon. You deserve of our highest praise, Panginoon. Sa lahat, ang pinakamataas sa papuri, pagluwalhati, at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Sa oras pong ito ay muli ay dadako tayo sa pagsagawa natin ng pag-alaala natin sa napaka-sacred na gawain na ginawa ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Jesucristo nang siya ay nandito pa sa ibabaw ng lupa. Ito po yung, kung tawagin natin, ay huling hapunan o pagpuputol-putol ng tinapay. Pasensya na po. Yun po kasing huli nating song. Very powerful talaga yung, hindi lang po yung mensahe, kundi yun po talagang
nilalaman ng ating awit. Lahat ng bagay ay galing sa Panginoon at lahat ng bagay na pinagtiwala sa atin ng Panginoon ay dapat iukulang natin para sa ating Panginoong Diyos. Kaya muli po sa oras na ito, I encourage everyone na kung mayroon po kayong scripture, pwede kayong mag-join sa akin sa pagbasa. Kung wala naman po, I encourage everyone na atin pong liming mabuti ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa pagpuputol-putol ng tinapay. Nang dumating nga ang gabi, ay nakaupo siya sa pagkain, nakasalo ang 12 alagad. At samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagputol-putol at binigay sa mga alagad at sinabi, "Kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan." At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na sinasabi, "Magsiinom kayong lahat diyan sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Datapwat sinasabi ko sa inyo na buhat ngayon ay hindi na ako inom nitong bunga ng ubas hanggang sa araw na iyon na inimin kong panibago na mga kasal ko kayo sa kaharian ng aking Ama." At pagkaawit nila ng isang himno, ay nagsiparoon sila sa bundok ng mga olibo. Muli po ay pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa at pagkarinig natin ng kanyang banal na salita. Hawakan po natin ang tinapay. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, narito po tinataas namin sa inyo ang tinapay na walang lebadura. Kinikilala namin na ang tinapay na ito ay simbolo ng mahal na katawan ng aming Panginoong Jesucristo na kanyang inyalay doon sa cross ng Calvary para sa bawat isa sa amin. Ama, hinihiling po namin na ito po yung basbasan at pagpalain bago namin tanggapin. At sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo, Ama, kinikilala namin ang kapangyarihan na natapos na gawa ng Panginoong Hesus at ang kanyang banal na dugo ay patuloy na naglilinis ng aming mga buhay upang kami ay maging karapat-dapat, Ama, sa pagtanggap namin ng tinapay na ito bilang pag-alaala sa dakilang sakripisyo ng aming Panginoong Jesucristo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pwede na po natin kainin ang tinapay.
Hawakan po natin ang kopa na may lamang katas ng ubas. Kainin po, Amang Diyos, tinataas po namin sa inyo ang kopang ito na naglalaman ng katas ng ubas. Kinikilala po namin, Ama, dinideklara namin na ito po ay sumisimbolo sa mahal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo na nabuhos doon sa cross of Calvary bilang kabayaran ng aming mga kasalanan sa iyo. Patuloy naming hinihiling, Ama, na ito po yung basbasan at pagpalain bago namin tanggapin. Tapos po ang aming pagpupuri at pagpapasalamat namin sa inyo, Ama, sa pagsugo mo po sa aming Panginoong Yesus na nag-offer, nag-alay ng kanyang buhay para sa bawat isa sa amin. Salamat po, Amang Diyos. Ito po ang aming dalangin sa inyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Pwede na po nating inumin ang katas ng ubas. Tayo po ay manalangin ng pagpapasalamat. Muli, Amang Diyos, patuloy ang aming pagpapasalamat sa inyo sa patuloy na pagbibigay niyo po sa amin ng pribilehiyo para kami po ay patuloy na makabahagi sa pagsasagawa ng pag-alaala sa dakilang sakripisyo ng aming Panginoong Jesucristo. Patuloy naming hinihiling, Ama, hindi lang po pag-araw ng linggo namin sa inaalaala, kundi tulungan mo po kami na habang kami ay nabubuhay sa mundong ito, hindi namin kakalimutan ang kanyang dakilang sakripisyo para sa amin. Tulungan niyo po kami, Ama, na patuloy kaming mamuhay sa iyong katwiran at sa iyong kabanalan para sa kapurihan, karangalan at kaluwalhatian ng iyong dakilang pangalan. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Hello, good morning po mga kapatid. Are we blessed today? Amen? Sino po pinagpala ng Panginoon? No, napakabuti ng Panginoon. Lagi tayong pinagpapala every day ng buhay natin. No? At patuloy natin nararanasan ang kanyang kabutihan. Amen po ba mga kapatid? So, binabati po natin yung mga kasama natin online at yung mga bago po dito na naka-attend, no, welcome po sa Church of Christ the Discipler. And binabati din po natin yung mga kasama po natin na matagal po natin hindi nakasama. So pagpalain po tayo ng Panginoon. Naniniwala po ako na this day is not an accident sa buhay ng bawat isa. Amen? No? Hindi aksidente na nandito ka. No? So, tuloy po tayo mga kapatid sa ating pinag-aaralan. Ano po ba yung topic natin ngayon? Ngayong Holy Spirit, no? So, patuloy po natin na pinag-aaralan. Ano ba ang Holy Spirit? Sino ba siya sa buhay natin? So, last week po ay nakita natin na ang Holy Spirit ay Diyos, no? He's one of the Trinity. Amen po? No? He is God. So ngayon mga kapatid, naniniwala po ba tayo na ang Holy Spirit ay nasa sa atin? Can we raise our hands po sa mga naniniwala? So halos lahat po tayo naniniwala na ang banal na Espiritu po ay nasa sa atin.
Mga kapatid, what is the difference between God being with us and God being in us? So naisip po ba natin yan, mga kapatid? Ano yung pagkakaiba? No? Na ang Panginoon ay being with us and God being in us. So in the Old Testament po, maraming story doon na kung saan sinamahan po ng Panginoon ang mga tao. Pero temporary lamang po. No? Makita po natin yon sa the pillar of clouds by day and fire by night. No? Sa Exodus po, mababasa natin yon. Sa 13:21, sabi po dito, sa kanilang paglalakbay, araw-gabi, patuloy silang pinapatnubayan ni Yahweh. Kung araw ay sa pamamagitan ng haliging ulap at kung gabi sa pamamagitan naman ng haliging apoy na tumatanglaw sa kanila. So, yan po isang example. Pangalawang example po is yung sa tabernacle and doon sa temple, na kung saan, yung pagsabi pong tabernacle, yun po yung temporary place, na kung saan doon pumapasok yung high priest para po ma-experience niya yung presence ng Panginoon. Na kung saan doon bumababa yung presensya ng Panginoon. And ang maaari lamang pong maka-enter doon is yung high priest. No? Kasi holy po yung place na yon, no? Pero hindi rin po tumatagal ang presensya ng Diyos doon. Mababasa din po natin yon sa 1 Kings chapter 8 verse 10 to 11. Sorry po, hindi ko po ata nalagay ito sa slides, no? Basahin ko na lang po. Pagkalabas ng mga pari, ang templo'y napuno ng ulap, kaya't hindi sila makapagpatuloy ng gawain sa loob. Ang templo'y napuno ng kaluwalhatian ni Yahweh. No? So, God being with us, God's anointing coming upon judges and prophets for a specific task. No? Sinasamahan po sila ng Panginoon for just specific task. Pero hindi po siya permanent, just temporary. No? And yung mga sitwasyon po na ito, pwede po siyang powerful, guiding, and sometimes temporary presence. Tulad nga po na sinabi ko dun sa tabernacle. No? And kung maalala nyo din po, yung kay Moises, di ba? Sa burning bush. So, God being with us. And ito naman po, yung God being in us. It refers to indwelling of the Holy Spirit, which is a new and permanent reality for believers in the new covenant. So, ito po yung pag-uusapan natin today, mga kapatid. The indwelling of the Holy Spirit. So, tinanong ko po ang bawat isa kanina, sino naniniwala na ang banal na spirito, ang Panginoon ay nasa sa atin. So, lahat po tayo, no, naniniwala at alam natin na ang banal na spirito po ay nananahan po sa buhay ng bawat isa sa atin. So, mamaya po makikita natin ano yung importance na alam natin na ang banal na spirito po ay nananahan sa buhay ng bawat isa. So, bago po tayo magpatuloy, tayo muna po ay manalangin. Dear Heavenly Father, we thank you, Lord, sa oras na pinagkaloob niyo po sa amin sa araw na ito. Lord, we believe na this is not an accident, Lord, sa buhay namin. Lord, we just want na itouch niyo po yung heart namin, Panginoon. Holy Spirit, kayo po yung mag-anoint sa akin, Lord God, over my preparation. Tanging yung nais niyo lamang po, yung aking masambit. Itago niyo po ako sa inyong likuran, Panginoon, na ikaw yung makita, ikaw yung ma-magnify, and ikaw yung mag-glorify sa oras na ito, Panginoon. Lord, we just want to know you more, and may apply namin, Lord God, yung mga bagay na ituturo niyo po sa amin sa oras na ito, sa araw na ito, Panginoon. Lord, we bring back all praises and glory sa inyong pangalan. In Jesus' name, amen. So, the indwelling of the Holy Spirit. So, iyan po yung topic natin for today. No? Sabi po dito, the indwelling of the Holy Spirit is a foundation doctrine in Christianity. No? Ito yung one of the foundation na dapat alam natin bilang mga Kristiyano. Bakit? Bakit mahalaga yung foundation? No? Sa construction, yan yung area, yan yung part na dapat firm, no? Yan dapat yung matatag, yan dapat yung hindi nagkakamali. No? Kaya po pinag-uusapan natin, ito yung foundation ng tayo bilang mga believer, tayo mga mananampalataya. It is a foundation sa atin na alam natin na ang Holy Spirit ay nasa sa atin. Amen po? No? Para
Kapag dumating yung sitwasyon sa buhay natin na medyo nabibigatan tayo, parang sa bahay, di ba? Kapag medyo mabigat yung dinadala pero malambot yung foundation, ano mangyayari sa bahay? Guguho, di ba? Magkakabitak. So, konting sakuna, masisira. Pero kapag matatag yung foundation, ay kahit anong bigat, kaya niyang dalhin. So, same thing din to mga kapatid sa atin bilang mga Kristiyano, is kailangan alam natin yung foundation, which is ito, that the Holy Spirit is dwelling in us. Amen? No? Sabi po dito, this is not just a temporary feeling. No, hindi po to or sporadic or occurring occasionally experience, but a continuous internal reality that begins at the moment of salvation. So hindi po to temporary feelings lamang, no? Hindi po to occurring occasionally. So hindi po to yung indwelling ng banal na spirito po sa buhay natin, hindi po siya occasionally na kapag pupunta ko ng church ay sasama sa akin ng ang banal na spirito. It is permanent, mga kapatid, no? Since nung tinanggap natin ang Panginoon bilang Lord and Savior ng buhay natin, automatic po nasa atin ang banal na spirito. Amen? No? God is in us. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, God is in us. No? Mamaya po mga kapatid ay makita natin paano ba natin natanggap o paano ba dumating sa atin ang banal na spirito. So excited po ba tayo mga kapatid? So balikan po natin, ano ba yung sinasabi ng Biblia patungkol sa banal na spirito? No? Number 1 po, the promise and fulfillment. Po, may mga propeta po na inihayag na yung pagdating ng banal na spirito. Naniniwala po ba kayo? No? Na-foretold na po ito, mga kapatid. Sinabi na po ito ng Panginoon sa mga tao sa pamamagitan ng propeta. Amen? Sabi po sa Ezekiel 36:26, pamamagitan po ni Prophet Ezekiel, sinabi na po ng Panginoon, no, mga kapatid, na ibibigay ko ang aking espiritu sa inyo upang, ano po sabi dito? Makalakad tayo at makasunod mabuti sa aking mga utos. Nakita po natin yung importance, mga kapatid, na kapag alam natin na nasa atin ang Espiritu ng Diyos, nasa atin ang Holy Spirit, ano po ang magagawa? Makakasunod at makakalakad tayo sa mabuti utos ng Panginoon. Makakalakad tayo ng mabuti, masusunod natin ng mabuti. Ibig sabihin po, pag may mabuti, mayroong hindi mabuti. May mabuting pagsunod at mayroong hindi mabuting pagsunod. So sa pamamagitan po ng banal na Espiritu, tayo po ay makakalakad ng mabuti sa pagsunod sa utos ng Diyos. So in Old Testament po, sinasabi na yan. Sinasabi na po sa atin ng Panginoon. No? In Joel 2, verse 28 to 29, sabi po dito, pagkatapos nito, ipagkakaloob ko ang aking espiritu sa lahat ng
ang bawat tao ay binigyan ng pagkakataon, no? Na maging anak ng Diyos. Ipahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Magkakaroon ng mga panaginip ang inyong matatandang lalaki at nung ibinigay niya sa atin ang banal na spirito, nung pumasok sa atin, wala siyang tinatangi. Di ba sabi doon, sa binasa natin, sa lahat ng tao, alipin man, babae o lalaki. Nakuha natin mga kapatid. So, in the Old Testament pa lang, no, inihayag na to ng Panginoon sa sanlibutan, sa bawat isa. Nakuha natin mga kapatid, no? Ito po yung promise ng Panginoon na ibibigay niya ang kanyang espiritu sa atin. Nagagalak po ba tayo dun, mga kapatid? No, in the Old Testament pa lang, sinasabi na ng Panginoon, ibibigay niya ang kanyang espiritu sa sangkatauhan. No? Grabe ang Lord, no? Ano po yung kasunod? Jesus promised, di ba? Nung time ni Jesus ay ipinangako niya sa kanyang mga disciples, no? Nabibigyan sila ng helper. No? Mababasa po natin to sa John 14 verses 16 to 17. Basahin ko po. The world, hindi maiintindihan to kasi hindi nakikita eh. Hindi nararamdaman. Pero po ano sinasabi ni Jesus sa mga believers, sa mga naniniwala sa Kanya, sa mga sumasampalataya sa Kanya? Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y nasa inyo, nasa sa atin mga kapatid. Ang banal na spirito. God is in us. Amen? No? Ito po yung pinangako ng ating Panginoong Jesus, no? Na idadalangin niya sa Ama na bigyan tayo ng makakatulong sa atin. Grabe ang biyaya ng Panginoon, no? Kasi alam niya, hindi natin kaya sa sarili natin eh. Kaya ang Panginoon nasa sa atin. Amen? No? Kaya ganon kahalaga mga kapatid na alam natin na ang Panginoon ay nasa sa atin. No? Ito po yung pinangako ng ating Panginoong Jesus. At ito naman po yung fulfillment. Makikita po natin to sa Acts chapter 1 verse 4 to 5. Alam niyo po ba yung story nito? No? Pentecost, the day of Pentecost. Sabi po sa 4 to 5, ito po yung binilinan muna ni Jesus yung kanyang mga tagasunod, no? Bago po sila umalis ng Jerusalem. Samantalang siya kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di magtatagal at babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. So ito po yung nangyari, mga kapatid, sa Acts 2, verses 2 to 13. Medyo mahaba, pero basahin ko mga kapatid.
Kagaling, paano ito nakakapagsalita ng wika natin? Di ba? Na-imagine natin mga kapatid, hindi madaling hindi madaling aralin yun. No? It takes ilang years para makapagsalita ka ng iba't ibang wika na iba't ibang lugar. No? Tuloy po natin mga kapatid. At mga nagmula sa Roma, mga Hudyo at mga Hentil na different languages. Grabe, no? Hindi nila lubusang maunawaan na ng mga kapatid, yung fulfillment ng promise ng Panginoon sa sangkatauhan. No? Ganto po dumating ang Banal na Espiritu during that time. No? So, ibig sabihin ba nun, kailangan dramatic pag ang pagdating ng Banal na Espiritu? Hindi naman, di ba? No? Kahit sa silent, kahit quiet, mga kapatid, ay matatanggap natin ang Banal na Espiritu. So ngayon mga kapatid, paano nga ba natin natanggap o paano ba na dumating sa buhay ng bawat isa ang Banal na Espiritu? So gusto po ba natin malaman mga kapatid? When a person truly accepts Jesus as their Lord and Savior and believe in Him, the Holy Spirit comes to live inside them at that very moment. The moment na tinanggap po natin ang Panginoon bilang ating Panginoon at tagapagligtas at tayo po ay nanampalataya at naniwala sa Kanya, automatic tinanggap natin ang Banal na Espiritu. Amen mga kapatid? Amen po? It's not something iintayin. Hindi natin nung tinanggap natin ang Panginoon, ang Banal na Espiritu ay hindi mo siya kailangan mga 1 month siguro darating na sa akin ng Banal na Espiritu. Hindi, mga kapatid. The moment na tinanggap natin ang Panginoon, tinanggap natin ang Banal na Espiritu sa buhay natin. Amen? So sabi po ng Ephesians, ito po yung sabi ng Biblia patungkol dito, 13. Banal na Espiritu. Tatak, no? Sabi po dito, pinagkalooban ay pinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu pala mga kapatid yung tatak na tayo po ay tumanggap, no? Tayo po ay nakakilala at tayo po ay nakaunawa ng mabuting balita ng ating Panginoong Jesus.
So, tulad po ng tanong ko kanina, lahat po tayo naniniwala, mga kapatid, na ang banal na spirito ay nasa sa atin. Amen? No? Amen, mga kapatid? So, alam po natin na tayo po ay ligtas dahil nasa atin ang banal na spirito. Alam po natin na tayo ay tinanggap natin ang mabuting balita dahil nasa sa atin ang banal na spirito. So, it is personal, mga kapatid. Tayo lang yung makakapag-assess nun. No? Hindi ko pwedeng sabihin na, eto si sister walang banal na spirito. Yeah? Hindi ko pwedeng sabihin na, eto si sister, ay puspos to, puspos na puspos. Siguro, 3 yung spirito na to sa buhay. Hindi naman, di ba? It is personal, mga kapatid. No? Tayo lang din at ang Panginoon na nakakaalam nun. No? The Holy Spirit can come to a person in different ways. No? May mga iba, dramatic, tulad nung sa Pentecost. Di ba? May malakas na ugong, malakas na tunog. No? May iba naman, silent. No? Talagang naramdaman niya sa pamamagitan ng katahimikan ang pagkilos ng banal na spirito. No? Ang daming namamangha ako dun sa mga talagang nagte-testify kung paano talaga nila tinanggap ang kabutihan ng Diyos, ang biyaya ng Diyos. Yung transformation ng mga napapanood ko sa Facebook, no? Ang daming mga vlogger ngayon talagang ini-express nila kung gaano sila ka-grateful dahil nakilala nila ang Panginoon. Sabi nga nung isa, first time niya magbasa ng Biblia, pero grabe yung iyak niya. No? Ibang-iba yung ginagawa niya noon, yung content niya noon dun sa ginagawa niya ngayon. No? So, the Holy Spirit can come to a person in different way. No? Wala pong formula na kailangan pumunta ka sa ganitong lugar and dito mo talagang matatanggap. No? It is personal, mga kapatid. The moment na tinanggap natin ang ating Panginoon bilang Lord and Savior ng buhay natin, nasa sa atin na po ang banal na spirito. God is in us. Amen? No? Mamaya po, pag-usapan natin, ano yung kahalagahan na alam natin na ang banal na spirito po ay nasa sa atin. Amen? The Holy Spirit works within a person's heart over time, slowly changing their desires and thoughts. Unti-unti po ay binabago tayo ng banal na spirito. Naniniwala po ba tayo doon? No? Kasi process, mga kapatid. Not instantly ay nasa sitwasyon na tayo na talagang everything na ginagawa natin ay makakasunod tayo, magbibigay ng kaluwalhatian sa pangalan ng Panginoon. No? So process to, unti-unti babaguhin tayo ng banal na spirito. No? Amen po? The nature of the indwelling. Ano ba yung likas, no? Ano ba yung character? Ano ba yung makikita natin dun sa nature ng indwelling? Number 1 po is, it is pag bumababa ang presensya ng Panginoon, it's just temporary. No? Unlike sa indwelling, it is permanent. Tulad nga po nung sa pangako ni Jesus, di ba? Makakasama ninyo at mananatili sa inyo. No? It is permanent. No? Sabi po ng Ephesians 1:13-14, sa pamamagitan ni Kristo, may seal tayo, mga kapatid. Yung seal, ibig sabihin, pag may tatak ka na, ano ibig sabihin nun? Approve. Di ba? Bawal na maalis. Kasi may seal. Pag yung seal na-break, void. No? Di
Di ba yung mga gamit, kapag may sealed na yan, hindi naman pwedeng buksan yan. Permanent. Pag binuksan mo yan, hindi na. No? So, iyon po, ibig sabihin mga kapatid, tayo po ay may sealed ng banal na Espiritu. No? May tatak, certified. Di ba? Sa ano yun? Sa QC ba yan? Sa quality check, di ba? Sealed. Nilalagyan ng sealed. Di ba? Sa mga helmet. No? So, nakukuha po ba natin mga kapatid? It is permanent. Permanent po sa atin ang Holy Spirit. Amen? No? Pangalawa po, it is personal. The indwelling is not corporate experience alone. The Holy Spirit lives within each individual believer. No? It is personal. Sabi ko nga po kanina, tayo lang po yung makakapagsabi nun na ang banal na Espiritu po ay nasa sa atin. Dahil tayo po ang tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi ko po pwedeng sabihin na, ay kayo, walang banal na Espiritu, ay si sister, si brother. Hindi po. Tayo po. Kasi personal yan, mga kapatid. Nakukuha po natin, mga kapatid. No? Sabi po ng 1 Corinthians chapter 6, verse 19, po dito mga kapatid, yung katawan po natin ay templo ng banal na Espiritu. So it's personal mga kapatid. Kaya po yung katawan natin, pangalagaan natin. Kasi templo yan ng banal na Espiritu. No? No, sikapin natin na humaba yung buhay natin para mas mahaba yung paglilingkod natin. Sabi po dito, parangalan, para mapangaralan po natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating katawan. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. No? Ingatan po natin ang ating katawan. Kasi po, templo po ito ng banal na Espiritu. Templo po ito ng Diyos. Huwag po nating burarain. Sorry for the term po. Huwag po natin baliwalain. No? Hanggat maaari po, at ito po yung dapat natin gawin, no? Lalong-lalo na sa kabataan. Ingatan natin ang ating mga katawan dahil yan po ay templo ng Diyos. No? Hindi po ako nagsasabi nito. Ang Biblia po ang nagsasabi nito na ang katawan po natin ay templo ng Panginoon. Amen? Amen po ba mga kapatid? So, it is personal. And last po is it is present. Of residence in our heart. No? Yun, tulad nga sinasabi ko kanina, hindi to future hope. The moment na tinanggap natin ang Panginoon, pumasok po ang banal na Espiritu sa ating buhay. Pumasok po ang Diyos sa ating buhay. So, nakita po natin yung difference, mga kapatid, na God being with us and God being in us. So, ito pa lang, mga kapatid, ay talagang mamamangha tayo, magagalak tayo, and we are very grateful sa bagay na ito. Kasi alam natin ang Panginoon ay nasa sa atin. No? Di po ba kayo nagagalak? Di po ba tayo nagagalak nun? Na ang Diyos ay nasa sa atin? Hindi po siya umaalis? No? Grabe ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Sabi po ng Roma 8:9, ngunit hindi na kayo mamumuhay ayon sa namumuhay po sa atin ang Espiritu ni Kristo. No? Kapag namumuhay sa atin ang Espiritu ni Kristo, nasabi po ng Biblia,
hindi na mamumuhay ang espiritu ng laman. Amen? Number 3 po. The purpose and effect. Spirit is not passive. It's active and transformative. Tulad nga po na binasa natin kanina sa Roma. Unti-unti natatransform po tayo. No? Transformative, mga kapatid. Active. Hindi po siya passive na, okay, nasa akin ang Diyos, nasa akin ang banal na spirito, wala na akong gagawin. Ba? So, it is active and transformative. Ano po ang purpose and effect of indwelling? Number 1 po, assurance of. Sabi po ng Romans 8:15-16, sapagkat hindi early believer, no? Sila po ay naghayag ng kamangha-mangha na gawa ng Panginoon sa pamamagitan ng iba't ibang wika. No? He gives us the ability and courage to share the gospel. Gusto po ba natin, mga kapatid, na yung buhay natin ay magamit para sa kaluwalhatian ng Diyos? No? So, the Holy Spirit will empower us to witness. No? Sabi po ng Biblia sa Acts 1:8, subalit tatanggap kayo. Wala po ba tayo, mga kapatid, na isa ka sa sinasabi ng salita ng Diyos na ito? No? Tatanggap tayo ng kapangyarihan na nagmumula sa Espiritu Santo. At tayo ay magiging saksi. Tayo yung magpapatotoo. Tayo yung magsasabi ng katotohanan. Di ba pag saksi, ano sinasabi? Katotohanan, di ba? Tayo yung magsasabi nung na-experience natin sa Lord. Dahil tayo yung saksi. Tayo yung nakasaksi ng mga bagay, mga kamangha-manghang gawa ng Diyos sa buhay natin. No? Naniniwala po ba tayo na isa ka? Isa tayo na tinawag ng Panginoon bilang maging saksi sa sanlibutan ito. Amen, mga kapatid? No? Simulan natin sa pamilya natin. Maging saksi tayo, maging witness tayo para sa kanila. No? Hindi enough, mga kapatid, na tayo lang yung nakakaalam na nasa atin yung banal na spirito. I-share natin to, maging witness tayo. And the Holy Spirit will empower us to be His witness. No? Amen? Yung boldness, mga kapatid, hindi ako mahihiya. Paano lang yung sasabihin sa akin ng mga kaibigan ko? Hindi ganito yung pagkakakilala nila sa akin. Kaya nga po, sinashare ko sa inyo kanina, yung napanood ko. Ibang-iba yung ginagawa niyang content before dun sa ginagawa niyang content ngayon. Dahil na-transform siya, binago siya ng banal na spirito. Ganon siya ka-bold. Na sabihin talaga yung experience niya sa Panginoon. Amen, mga kapatid? Sabihin natin sa Panginoon, Lord, gamitin mo din ako. Use me. Tulad nung pagkakasabi ni Prophet Isaiah, di ba? Here I am, Lord. Send me. Di ba? Gamitin mo ako. Amen?
Amen po ba mga kapatid? Gusto po ba natin magpagamit sa Diyos? So tayong lahat po ay tinawag upang maging witness niya. No? Ano pa po? Spiritual growth and sanctification. The Spirit works to make us more like the Holy Spirit is not passive. It's active and transformative. No? So, sa pamamagitan po ng banal na Espiritu, tayo po ay nag-grow. Tayo po ay nasa-sanctify. No? No? Siya po yung unti-unti nagbabago ng character natin. Siya po yung unti-unti nagbabago ng kaisipan natin. No? No, hindi siya instant. Pero if we will allow Him talaga na ma-change yung buhay natin, siya yung kikilos. Amen? Sabi po ng Galatians 5, verse 22 to 23. Yung 9 fruit po na yan ay magmamanifest at makikita talaga sa buhay natin as the Holy Spirit change yung buhay po natin. Amen? No? Spiritual growth and sanctification. Unti-unti nababago po yung kaisipan natin. Nababago po yung kilos natin. Nababago po yung pananalita natin. Nababago po yung pakikitungo natin. Nababago po yung pag-iisip natin sa tulong po ng Banal na Espiritu. Amen? The Spirit empowers us sikreto mga kapatid. Para mamatay yung desire ng flesh natin, mamuhay daw po tayo sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Sa tulong ng Banal na Espiritu. No? Dahil kapag tayo po ay namumuhay sa pamamagitan ng Espiritu ay namamatay at pinapatay po natin ang gawa ng mga laman. No? Amen mga kapatid? So, sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu, tayo po ay nag-grow. No? Next po, guidance and illumination. Holy Spirit po, which is dwelling in us, siya po yung nag-illuminate, siya po yung nag-guide sa atin para maging tama yung way na nilalakaran natin. No, gusto po ba natin na yung nilalakaran natin sa buhay na ito ay tama? Napakasakit mga kapatid na magkamali. Napakahirap. Sayang yung time, yung effort. May naka-experience po ba nito? Na ibinigay natin ang lahat. No? Yung time and effort natin. Yung love natin. Pero hindi pala siya yung true one. Ay. Diba? No? Nagpuyat tayo, nag-aksaya tayo ng load. Diba? Tapos hindi pala siya yung ginaguide sa atin ng Panginoon. Di ba ang sad? No? So sa tulong po ng Holy Spirit, ay nagiging tama po yung direction natin sa buhay. Nagiging tama po yung path na nilalakaran natin. Amen? No? Gusto po ba natin yun? Na nag-guide tayo sa araw-araw, sa bawat decisions, no? Sa bawat ginagawa natin mga kapatid. Guided tayo ng Banal na Espiritu. No? Sabi po ng John 16:13, ngunit pagdating
atin is yung mas makakabuti para sa atin. Wag po natin piliin yung gusto natin. No? Nakuha natin mga kapatid, lagi natin iisipin, best lagi yung inilaan ng Panginoon para sa... Sabi nga, inihanda na ng Panginoon yung future natin. No? Not to harm us, but to give us hope in a future. Di ba? So, mabuti po ang Panginoon mga kapatid. No? Ano man yung sitwasyon natin sa buhay, lagi po siyang mabuti. Lagi pong maganda yung inilaan niya para sa atin. Dahil siya ay mabuti. Amen? No? Minsan sa tingin natin parang ang pangit eh. Sa tingin lang natin yun, hindi natin alam kung ano yung plano ng Lord. Pero sa tulong po ng banal na Espiritu, inihahayag po sa atin yung mga maaaring mangyari sa hinaharap. Sabi po dito mangyayari sa hinaharap eh. At ipahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. May inalaan na po na mabuting bagay ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? No? Hayaan lamang po natin na ang banal na Espiritu ang maghari sa ating buhay. Amen? The Spirit reveals the dito, kahangalan sa ibang tao. Kasi wala naman silang espiritu ng Diyos. Sinasabi nga po doon sa kaninang verse na binasa natin, paano sila hindi naman nila nakikita o nauunawaan man lang dahil wala silang espiritu. No? So, yung things ng maka-Diyos, no? Na spiritual ay mauunawaan lamang natin sa pamamagitan ng espiritu na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. No? Ngunit nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Sa pamamagitan po ng banal na Espiritu, mauunawaan natin mga kapatid, ano ba? Ano ba ang nais ng Diyos sa buhay natin? Nakuha natin mga kapatid, ano ba ang gusto niyang lakaran natin? Ano ba ang plano niya para sa atin? Ano ba ang pangarap niya para sa atin? Amen? Ano ba po? Intercession. When we don't
Nakita natin mga kapatid, kung gaano kahalaga na alam natin na ang banal na Espiritu po ay nasa sa atin. No? Siguro, hindi natin alam, hindi natin talaga nauunawaan na He dwells in us. The moment na tinanggap natin ang ating Panginoon bilang Panginoon, tagapagligtas, tayo ay naniniwala na nampalataya sa Kanya, the Spirit is in us. No? Napakahalaga mga kapatid na alam natin na ang Panginoon ay nasa sa atin. Pero, may pero mga kapatid, dapat na ipapamuhay natin. Ito yung mas mahalaga. No? Kahit may maganda tayong, analogy, kahit may maganda tayong armas, alam natin, gawa sa ibang bansa, ang ganda, pero hindi natin gagamitin, what's the purpose? What's the use? Di ba? Sayang. Pero ngayon mga kapatid, alam natin, ang Diyos ay nasa sa atin. Kailangan mamuhay tayo ng naaayon sa kalooban niya. Allow natin na siya talaga yung kumilos sa buhay natin. No? Kung nais natin maging matagumpay sa buhay, sa mga pangarap natin, sa mga plano natin, God is in us. No? Sabi, ililinawin niya sa atin yung mga bagay, i-guide niya tayo. No? Siya yung mag-empower sa atin to do things na sa atin parang it's impossible. No? Pero, kapag ang banal na Espiritu po ang kumilos, no? Nothing is impossible sa ating Panginoon. Sabi po ng 1 John 4:4, "But you belong to God, my dear children. You have already won a victory over those people. Because the Spirit who lives in you is greater than the Spirit who lives in the world." So greater yung Spirit na nasa sa atin, which is Spirit of God. The Holy Spirit, than who is in the world. If we want na maging victorious po sa buhay natin, allow Him, no? Na kumilos talaga, maghari sa buhay natin. No? Sabi ko nga po kanina, very important na alam natin na God is in us, pero ibang bagay yung pinamumuhay natin na ang Panginoon ay nasa sa atin. Amen? So, iwanan ko po itong question na to sa inyo at tayo lamang din po yung makakasagot. Since the Holy Spirit na question, we will allow Him ba na mag-take control ng buhay natin? No? So, tayo lahat, tayo po ay manalangin, tayo po ay magpasalamat sa mensahe po ng ating Panginoon. Tayo po ba ay nagagalak na nalaman natin na ang Panginoon ay nasa sa atin? Sabi po ng Biblia, you are victorious. God is in you. No? Huwag mong isipin na ikaw ay talunan. Huwag mong isipin na iniwan ka ng Diyos o hindi dinidinig ng Diyos ang mga panalangin mo. Ang nais lang po ng Panginoon, nahayaan natin siyang mag-control ng ating puso, ng ating buhay. Kasama po natin ang Panginoon. Amen? Nasaan man po tayo, ano man po yung sitwasyon natin, ano man po yung mga pinagdadaanan natin, God is in us. Hindi niya po tayo pababayaan. Yung future na nag-iintay sa atin ay inihanda na po ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu. No? Tayo po ay manalangin. Dear Heavenly Father, we thank you, Lord, sa message nyo sa araw na ito. Thank you, Lord, dahil isa kami sa nakatanggap ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng kabutihan mo, Panginoon. Salamat dahil kami ay pinili nyo upang maging witness. Salamat dahil kayo ay nasa sa amin, Panginoon, na hindi kami lumalakad sa mundo na to na mag-isa.
na hindi kami lumalakad, hindi kami gumagawa ng mga bagay sa sarili lamang namin. Kundi nandiyan po kayo to empower us, to guide us, Lord, to lead us to the right path, Lord God, na gusto mo pong lakaran para sa amin. Lord, alam po namin na mas great yung plano mo sa buhay namin. Alam po namin na may plano kayo sa buhay namin, sa buhay ng mga kapamilya namin, kapatid namin, asawa namin, anak namin. Ang tanging nais lamang po namin, Lord, take over sa buhay po namin, Panginoon. Hindi po yung sarili naming karunungan, kaalaman, lakas, kami magtiwala. Kundi magtiwala kami sa banal na Espiritu na siyang nasa sa amin. Sa pinagkaloob niyong pangako para sa amin, Panginoon. Lord, grabe ang inyong pag-ibig, grabe ang inyong biyaya. Dahil alam niyo, hindi namin kaya sa sarili namin. Kaya po kayo ay nagpadala ng helper para magawa po namin ang inyong kalooban sa buhay namin ito, Panginoon. Lord, gamitin niyo po yung buhay namin para makapagbigay ng glory and praises sa inyong pangalan, Panginoon. Gamitin niyo po yung buhay namin para maihayag ang inyong kabutihan. Lord, tanging sa inyo lamang po namin binabalik ang mataas na pasasalamat at pagpupuri sapagkat ikaw ang Diyos na karapat-dapat sa lahat ng ito, Panginoon. Thank you, Holy Spirit, for leading us, for revealing to us, Panginoon, yung mga bagay na nais niyo po na malaman namin, Panginoon. Lord, Holy Spirit, tulungan niyo po kami na may apply po namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Lord, we bring back all praises and glory sa inyong pangalan. You deserve all praises, Lord God. Ito pa mo sinasama dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Ito na nga po sinabi natin, kapatid, greater is He who's in us. Amen. Maghari ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Purihin po natin ang ating Diyos. Hallelujah! Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ay hanap. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika, O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ay hanap. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika, O Diyos, dalangin ko'y maghari. Dakila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking
Dakila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika, O Diyos dalangin ko. Dakila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika, O Diyos dalangin ko. Dakila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika, O Diyos dalangin ko'y maghari ka. Yes, Lord, hallelujah! Ayan po. Magandang mapagpalang araw po sa ating lahat, and gusto ko lang pong i-announce para sa lahat ng mga kabataan. Next week, meron tayong inter-church. Nagaganapin din sa ating church na makasama natin iba pang mga youth from other churches sa Bulacan, kasama ang Giginto and Baluban. And gaganapin to sa 1 p.m. And ito ay dito gagamit sa ating hall, and ito ay entitled and last part ng ating Setting Up Your Mind. So, huwag kayong mawawala. Thank you. Amen, amen, amen. Sino po dito yung talagang maraming natututunan sa ating mga pinag-aaralan simula last week? Before I end, mga kapatid, couple of quick announcement. Last week, mga kapatid, I just wanted to share this, Last week po, we were able to bless yung mga kabataan ng Malolos, Nagkaroon, around 200 to 250 po. Yung mga taong nandito, they were able to celebrate and worship, sama-sama yung ating mga kabataan. At talaga po ako ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil tayo po yung nagagamit niya. No? Ito po yung mga susunod na generation, no? ng mga tapat na lingkod ng Diyos, no? Na pwedeng gamitin sa lahat ng area. No? So patuloy po tayo. No? Nagpapasalamat ako sa Panginoon for your generosity. Dahil po dun sa mga pagkakaloob nyo ay nagagawa po natin na sa pamamagitan po ng mga kaloob nyo, na-allow ng Lord na tayo makapag-bless. Ano? So, patuloy lang po tayo. Magpatuloy lang po tayo. And also this month, we will have a couples fellowship. No? Sa last Sunday po ng buwan na ito. And then we will also have last Saturday of this month, magkakaroon din po tayo ng prayer night. Ano? So, ngayon pa lang po, sinasabi ko na para kayo po ay isave nyo na sa inyong schedule yung mga bagay na ito. And right after the service, mga kapatid, sino po dito you wanted to be baptized? Meron ba? No? Kung meron man po na you wanted to be baptized, magkakaroon po tayo ng isang maigising what we call baptism class. No? Yung mga cell leaders po, kung meron kayong mga members ng cell group nyo that they really wanted to know and understand ano ba yung baptism, no? Ay very much welcome po tayo na mag-attend sa baptism class. Right after the service, gusto nyo po bumili kayo ng merienda nyo and then you can bring it inside our room 3. No? Kung talaga pong iyan ay nilalagay sa puso nyo ng Panginoon, no? To be baptized. Ito, magkakaroon po tayo ng isang maiksing pag-aaral. Mahaba na po yung 45 minutes. Pangako po. No? So I invite everyone who wanted to be baptized. O at least, yung bang maintindihan mo lang, kung question sa'yo yun, no? I invite you dito po sa room 3, right after the service ay mag-join po tayo. Okay po ba yun? Malinaw? No? Again, so, alam nyo mga kapatid, napakaganda ng ating pag-aaral. Kanina, marami tayong napakinggan doon sa shinare ni Brother Jonas. At sabi nga po namin, pag-aaralan natin to unti-unti. No? May mga topics or mga mensahe na narinig nyo na, tapos maririnig nyo uli. No? Okay lang po yun kasi ito po talaga yung intention ng mga elders and preachers na tumatayo sa harapan na talagang himay-himayin natin, unti-untiin natin yung pag-aaral natin tungkol sa Holy Spirit. Alam nyo mga kapatid, may na-share po sa akin, no, na
they were really grateful na ito pong pag-aaral na to ay ginagawa natin ngayon. Ano? Sapagkat sa haba-haba daw po ng panahon na sila ay kumaga Kristiyano na, nakakilala na sa Panginoon, they never understood or understand kung sino ba yung Holy Spirit. Imagine mga kapatid, no? Pero kung ganun man po yung question natin sa ating buhay, wag po kayong mag-alala. Because I'm gonna read you these verses na makikita po natin sa Acts chapter 19, ano? Kasi, totoo po nangyari din no? Babasahin ko po sa inyo to. Verse 19, ay chapter 19 ng Acts, sabi dyan, and it happened, while Apollos was at Corinth, that Paul, having passed through the upper region, came to Ephesus, and finding some disciples. Ano po yung nakita niya? Mga disciples, no? Mga disciples na po ito, no? Mga disciples. At ano yung sinabi niya? He said to them, did you receive the Holy Spirit when you believed? No, ano ang sagot nila? So they said to him, we have not so much heard whether there is a Holy Spirit. So totoo, yung shinare sa akin, ito rin sa Bible, kinikwento, nangyari din. So they said, into John's baptism, then Paul said, John indeed baptized you with the baptism of repentance, saying to the people that they should believe on him who would come after him, that is, on Christ Jesus. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. And when Paul had laid hands on them, the Holy Spirit come upon them, and they spoke with tongues and prophesied. Alam niyo mga kapatid, ang linaw ng sinabi dito, ano? And Paul, when they had laid hands on them, the Holy Spirit came upon them. Mga discipulo na po ito. And they don't know and they never heard about the Holy Spirit. But only when Apostle Paul prayed for them, nun lang nila natanggap yung banal na Espiritu. No? Doon lang nila na-receive yung Holy Spirit. Kagaya po ng itinuro sa atin ngayong umaga ni Brother Jonas, mga kapatid. Sabi doon sa Joel chapter 2, ano? Ipagkakaloob niya sa lahat ng tao. Pero nakita naman po natin sa binasa natin, mga disciples na ito, and they never heard about the Holy Spirit. Ibig sabihin mga kapatid, hindi po ito automatic. Bagamat ito po ipagkakaloob sa bawat tao, pero kung nais po natin matanggap, nais natin pumasok, mag-dwell in the dwelling of the Holy Spirit sa ating buhay, meron po tayong dapat gawing desisyon. Tama ba? Malinaw po ba na susundan natin? No? Dapat natin piliin. Nasa atin po ang desisyon, pipiliin ba natin na i-welcome siya sa ating buhay o hindi? No? So nasa atin po ang desisyon. Gaya po ng sinabi ni Brother Jonas kanina, when we decided, no, pag tayo po ay nagdesisyon na piliin at tanggapin ang banal na Espiritu na pumasok sa ating buhay, ano daw po yung tatlong bagay? Number 1, permanente na po yun. Pangalawa, personal. Hindi ko pwedeng sabihin, kapatid, tanggapin mo. No? Ikaw ang magdidesisyon, tatanggapin kita, wini-welcome kita, inaaya kita, mamuhay ka sa aking buhay, pumasok ka sa aking buhay. Pangatlo, no? He is always present. No? Yung pong pagtanggap, sabihin natin, tinanggap ko na, nasa buhay ko na kasi inaccept ko pero bakit nagkakasala pa rin ako? Bakit nakakagawa pa rin ako ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon? Naging question po ba sa inyo yun? Hindi ko po sasagutin ngayon yan. Kasi gusto ko next week andito ulit kayo. At sa susunod na linggo pa ay nandito ulit kayo. At sa susunod na linggo pa andito kayo. Kasi unti-unti po natin dadaanan ng mga bagay na yan. No, bagamat naparaanan nito ni Brother Jonas kanina, no? But this morning if there is any takeaway na gusto po namin na dalhin nyo, is yung malaman nyo po na meron tayong kailangan gawing desisyon para po makapamuhay sa atin ng banal na Espiritu. No? Kailangan natin siyang papasukin sa ating mga buhay. Malinaw mga kapatid? No? So sige po, so sa Kanya po na makapagbibigay ng mga bagay na higit pa sa kaya nating isipin o hilingin man, no?
sa Kanya po na makagagawa at sa Kanya po na may nagbibigay ng kapangyarihan sa ating buhay. Ibalik natin ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo ngayon at pagpakailanman. Amen, amen, and amen. So you may now go in peace. Magkita-kita po ulit tayo next Sunday. Again, yung mga sa baptism class, mga kapatid, no, pwede na po tayong dumiretso sa room 3. No? At tayo po ay magkakaroon ng short meeting. God bless everyone.